Ay parang timang. Magandang araw mga timang, ngayong araw piyesta nga pala sa aming barangay. Pero ngayon may paligsahan kasi pagandahan ng arko ang bawat purok. Tara tignan natin yung mga arko, kayo na ang humusga kung kanino nga ba ang pinakamaganda. Bali ito nga pala ang mga purok dito mga timang. Unahin na natin tong Sitio Maligaya Sunsetville. Sunod ang Baguio High. Siyempre purok 1. Sunod ang Riverside. Tapos Purok 2. Ano pa nga bang susunod sa Purok 2? Di Purok 3. Alangan naman magpurok 5 na ako, may Purok 4 pa. At ang pinakadulo, South China Sea. Hindi, Purok 5. Ito nga pala ang sa Maligaya Sunsetville. Sobrang tibay, purong bakal, walang kahoy. Tapos may mga bulaklak na gawa sa karton. Ayan yung bakal niya guys, sobrang kapal. Kahit isabit mo yung lasing dyan, hindi masisira yan. Tapos nakikita nyo yung malaking rosaryo na yan. Kahit si Satanas, hindi magtatangkang pumasok dyan sa laki niyan. Kahit 100 meters, tanaw na tanaw ni Satanas yan, aatras yun. Bounce tayo sa Baguio High. Panis! Ang handa nyo pag hindi kayo namigay. Bale, ito nga pala ang entry ng Baguio High. May swan sa gilid. Tapos may ilaw yan sa gabi at saka mga prutas. Tapos para siyang may mga net, ang ganda tignan ng pagka-decorate niya. Baka Baguio High yan. Bounce naman tayo sa Purok 1. Maganda rin ang pagkakagawa ng arko nila, tapos kulay pink. Tapos sa dalawang gilid niya may nakatayo, babae at lalaki yata to. May mga sinaunang pamaypay, parang ang tema niya parang magbubukid. Sunod naman Riverside. Kung sa Baguio High, swan ang nasa gilid, tapos sa Purok 1, babae at lalaki na parang scarecrow. Sa kanila naman astig kasi San Miguel, Ginebra at saka RC. Hindi, joke lang, naiwan lang ata yan dyan. Etong sa Riverside, mahirap din ata to gawin kasi parang mga bote to ng Mountain Dew na ginupit-gupit. Mahirap gupit-gupitin yan lalo na kung wala kang gunting. Tapos about naman sa lettering nila, parang mga paper plate yata to, tapos ginupit nila ng mga letra. Sunod naman ang Purok 2. Maganda rin yung sa Purok 2 kasi may iba't ibang kulay ng bulaklak. Tapos may mga tambay sa labas ng malalaking tao. May design siya na maliit na kubo sa gilid tapos nakasulat Happy Fiesta. Kaya pala sa labas nakatambay yung malalaking bisita kasi hindi sila kasya sa loob. Sunod ang Purok 3. Etong sa Purok 3, maaliwalas tignan, simple lang siya. Hindi masakit sa mata at mukhang hindi rin masakit sa bulsa to. Tapos yung Happy Fiesta niyang nakasulat, akala ko talaga print tarpaulin. Pero lettering lang pala nila yan, ang ganda. Purok 4 na, medyo madilim kasi madaming puno. Ang ganda rin ng design ng sa kanila, lalo na yung parang mga bulaklak sa taas. Tapos yung sa mga poste ng arko, mga pamaypay siya na nilagyan ng kulay. Ang ganda kasi nagmukha siyang malalaking dahon. Pero parang malalaking dahon talaga siya na pininturahan or kinulayan. Hindi ko lang masyado nakilatis kasi may aso, umalis agad ako, baka habulin pa ako nun. At ang huli, Purok 5. Grabe, kada isang letra, isang bilao. Tapos parang ang tibay din ng pagkakagawa ng arko nila. Kasi naikabit at nailagay nila sa taas yung patron.
Kasi kung hindi yan matibay tapos papakyatin ka dyan, baka tumawag ka muna sa mama at papa mo tapos sasabihin mo mahal na mahal mo sila. Bali yun nga lang pala guys sa mga kasali sa paligsahan ng Arco. Hindi ko nga lang alam kung magkano ang premyo. Pero base sa effort ng bawat purok, mababa 10,000 dyan. Kaya sa mananalong purok, baka naman. Paris, ayun sila oh. Papa, may one lalaki. Ayun, napagod oh. May dati sila. Ayun oh. Ayun oh, laki. Tumba.